si Sir talaga. Eh diba, sinabi ko nga sa'yo, narinig ko yung usapan nila ni Sir kanina nung hiniram ni Ma'am yung telepono ko. Kaloka naman yan si Sir. Yung ganda ni Ma'am, naku pa humanap ng iba. Baka kaya si Ma'am ang may problema. Matagal na ako sa pamilyang ito. Mabait na bata si Sir Vincent. Hindi na kayang manakit ng kapwa niya. Eh, ano yung ginagawa niya ngayon? Hi? Come on, Vicky, pick up your phone. Hello, Bessie. Oh, ano oras na? Gusto kong lumabas, Vicky. Kailangan kong lumabas. I need you. Hello? Are you serious? Okay. Saan mo gusto pumunta? Wow. Ano bahala? Balak mo talaga maglasing, Bessie, ha? What's wrong? What's up? Bawal ko pa yayain ng best friend ko for a night out? Out of the blue? And on a school night? Bessie, this is so not you. Tell me what's wrong. Oh my God, wait. Don't tell me may kinalaman to sa kalokadidang ni Vincent. She confirmed! Bessie! Oo, Vicky. May kabit nga ang asawa ko. Oh my God! Not tonight, Munchkin. Daddy's tired na kasi. But, Mommy promised po na itutuloy niya po yung story ng girl and the white barefoot tonight. Nasaan po ba si Mommy, Daddy? She's, may sakit kasi si Mami, kaya si Daddy na lang muna magpapatulog sa inyo, ha? Pwede po ba namin siya puntahan sa room niyo? Diego, no, kasi baka mahawa kayo. Then, why don't po give Mommy your magic kiss po? Para mawala po agad ang sakit niya. Sana nga, Munchkin, I could just give Mommy a kiss para mawala lahat ng sakit niya, eh. Kaso, it's not that easy, Munchkin, eh. Oh, sige, tulog na kayo. Tsaka ikaw, baby Munchkin, tatabihan ka ni Daddy tonight, ha? Dito muna ako. Okay po. Tara! Come here. Boy, Jegs, sleep na. Jegs, sexy ka na dito. It's okay po, Daddy. It's okay. Halika. Kasha. Sana po nandito rin po si Mommy para tabi-tabi tayo lahat forever. Sige, tulog na kayo. Sleep na. Oh my God, Bessie, I told you. Sabi ko sa'yo may kabit yung asawa mo, eh. Pero sino? Kilala mo ba? I mean, kilala ko rin ba? Hi, I'm Eric Del Mundo. Ikaw si Eric? Siya yung nakita ko sa picture noon. Yung best friend mo ng high school? Si Eric. Lali, I want you to meet architect Enrico Del Mundo. Si Vince ba? Hindi ba siya pupunta? Akala ko kasi sabi niya parang may gusto raw siyang i-discuss sa floor plan. Mga walang iya kayo? Lali. Eric? Akala ko kilala ko siya. Pero no, I don't. So who is she? She's just this girl na nakilala ni Vincent sa shop. Kapal ng mukha ng haliparot na yun. Alam mo, Bessie, I'm sure inakit yun si Vincent. Oh my gosh, I'm so sorry, Bessie. How are you? I mean, okay, I know you're not okay. Obviously, kaya nga tayo nandito. But how's everything? How's Vincent? Hiniwalay niya na ba yung kapit niya? Yes, Vicky.
hiwalay na sila. At sisiguraduhin ko na hindi na sila magkikita kahit kailan. Bessie! Oh my God! Saan mo ba tinala sa awa ko? Excuse me, no? Asawa mo ang nagyaya sa akin. Lumabas! You're so heavy, Bessie. Is she drunk? Yeah, she is. Obviously, hindi nga ako nakainom kakabantay sa asawa mo, no? Anyway, her car's in my condo, so ipapahatid ko na lang kay Manong. Okay. She was insisting on driving, pero hindi ko pinayagan dahil alam ko hindi yan makakauwi ng buhay. May death wish yata yung kaibigan ko. Sa bagay, who can blame her? I'm so disappointed in you, Vincent. Akala ko pa naman mabait ka, faithful ka. Yun pala, kakabit ka rin sa isang babae. Siguro pokpok yan, no? Look, thank you for bringing my wife home. Anyway, it's getting late. Siguro naman alam mo na yung paano palabas, di ba? Of course. I see you're awake. I hope you don't mind, but I took it upon myself para maglinis na. Gulo kasi ng condo when I arrived. Knock yourself out, Ma. Thank you sa paglinis and for bringing me to bed. I didn't put you to bed. Pagdating ko, andun ka na eh. Sino? Paano ka nakarating sa kama? Lasing ka nga. Ginagawa mo sa akin, ha? Mami. Huwag mo nga ako mamami-mami. Anong binabala kong gawin sa akin? Wala. Mga ipapalitan lang kita ng damit. Umayo ka nga sa akin, ha? Kadiri ka! Iwan mo na lang ako! Umalis ka na! But as the days
much paths to cross, and it never tells why. And though it wasn't my choice to know you, staying here is a choice I can pay with all my life. But if it's not the end you see for you and me, then maybe I don't understand my destiny. But for this time, while you are still this close to me, I hope that you will see love that Sinabi pala ni Danny sa akin na hindi ikaw ang pinili ni Vincent in the end. Just say it, Ma. Say what? Just say I told you so. Na alam mo namang ito yung kahantungan ng kahunghangan ko eh. Eric, hindi ako natutuwang nasasaktan ka. I just knew this was going to happen, kaya kita binalaan. But I was always on your side, even when you thought I wasn't. Fine, so I wasn't Team Vincent, but I was Team Eric, all the way. Which is why I don't want you to waste your time grieving. Anong mapapala mo sa pagmumukmok? Lalo ka lang malulungkot dahil iikot ka ng iikot sa kaiisip kung anong ginawa mong mali at iniwan ka niya. Sino ba naman sa atin ang malinis o santo na magsasabing may ginawa kang ang mali? Ang dali lang kasing i-judge ng tao ang mga katulad mo kasi hindi sila ang nasa kalagayan mo. But Vincent made his choice. I want you to make yours. I want you to choose you. I want you to pick yourself up and move on. Our love to me is like the sun. With you, my life has just begun. Suddenly, you said you have to go to find the one your heart truly sings for. How can this be right when you're not there? Should we give up or should we try? Tell me this is not goodbye. How can this be right for me when you Mahal kita. Rick, I really love you so much. But I can't be with you anymore. I'm sorry. Paano ako, Vince? Kaya mo bang isoli sa akin yung puso ko? please still love me? Umayo ka nga sa akin, ha? Kadiri ka! Iwan mo na lang ako!
Vincent. Vincent. Mami, Yes, I am your mother. Pero hindi ito yung mami na tinutukoy mo. tulog pala ako dito. And my question is why? Ang laki-laki ng kama ninyong mag-asawa. I was just enjoying the night air, Ma. Pumapasok kasi yung hangin dito eh. I guess masyado ko lang na-enjoy kaya nakatulog ako. Vicente Soriano, I may look young, but that doesn't mean I was born yesterday. Hindi na maganda talaga ang kutob ko sa inyong mag-asawa. If you're having a problem, I wanna hear about it from you firsthand. I am your mother. And I'm telling you, malalaman at malalaman namin ng ama mo kung ano at tungkol saan yan. It's nothing we can't fix, Ma. Narinig ko na yan. And I still feel that there's a bomb that's about to explode, okay? At any time. Kaya ang sinasabi ko sa iyo, Vincent, I hope maayos yung mag-asawa yan. Ma'am Lali? Ma'am Lali? Gising na po ba kayo? Ma'am Lali? Ma'am Lali, ma'am? Naku, tulog pa yata to ah. Hiramin ko na lang yung susi kay Ma'am Elaine. Manang, nandyan po ba si Vincent? Opo, ma'am. Pakisabi naman po sa kanya na siya na lang ang maghatid sa mga bata. Kung pwede din po pakisabi na masama po ang pakiramdam ko. Ayoko pong magpa-istorbo kaya wag na siyang pumasok dito. Opo, ma'am. Sige po. Sir, narinig niyo naman po, diba? Is Mommy still sick po? Diego, we're here na. Dala niyo ba yung mga baon niyo? Yes, Daddy. Is Mommy still sick po? Yes, Diego. I'm still sick. Okay. Baka po dahil hindi ka nag-change ng clothes kagapon dahil sick pa rin po si Mommy. Diego, sabi ko we're here na oh. Siya, baba na kayo. Baka malate pa kayo. Sige na. Oh, wait. Teka, parang something's missing ah. Teka, baby Diego, oy. Something's missing. Nasaan yung kiss ni Daddy? Oh, Munchkin, go. Later na lang, Daddy. After you take a bath, you still stink eh. Hello, Dad? Dad, andyan ba si Lali? She left. Pagkalis niya ng mga bata. Saan daw po siya pupunta? Damn if I know. Okay, sige. Thank you, Dad, ha? Thank you. Hindi ako perpektong tao. I make mistakes that I wish I could take back. Pero may mga oras na hindi din natin mapigil ang sarili natin to do something because of anger and nothing else. Ako, balik ka na lang mamaya. James! Oh, hi, Mrs. Soriano. A pleasure to see you again. May concern ka ba about sa construction ng bahay mo? No. Hindi ako nagpunta dito because of the construction.
I actually came here to talk to you about something else. I want to talk to you about Eric. What about Eric? Seek all the requirements para makuha natin ng building permit yung Ramirez project. Okay? Yes, sir. Thank you. Eric, just the person I wanted to see. Good morning, sir. Anong atin? I need to talk to you. Can you meet me at my office? Okay. Okay, go. Let's go. Tita, bilib na talaga ako sa powers mo, ha? Imaginein mo na papasok mo si Eric sa office habang broken-hearted siya. Danny, ang kailangan lang naman ng anak ko ay yung tamang push. Kilala mo ako, Danny. Ano naman, tita? I don't want to see Eric downtrodden. It's not right. He's so young. He should be celebrating his life. At hindi siya dapat nagpapatali sa expectations ng ibang tao. I remember the time when he came out to me. He was so sure of himself. He was so full of promise and so full of joy. I want that Eric back. I want my Eric back. And if it means I have to give up my life and attach myself to him 24/7, so be it. I just want my son to get through this. I want him to rise above this heartache. Eric, I want to be honest with you. Dumaan dito si Mrs. Soriano kanina, si Lali. And she said some things about you. Now, wala akong pakialam sa personal life mo. But when it comes to work and client relations, well, let's put it this way. Client relationships should be purely professional. Alam mo yan. This is why I decided to remove you from your current project. Gusto ko dito ka na lang muna sa office magtalaga. What is this about, sir? Natatakot ba kayo na baka baklain ko rin yung ibang kliyente ko? To tell you the truth, hindi naman ako nagtaka sa sinabi ni Lali at hindi ako nagulat about your sexual orientation. Kasi matagal na kami kinukutuban dito. Yun nga lang, hindi kami nagtatanong sa'yo. Sana nagtanong kayo. Hindi ko naman i-deny. Okay. Wait, ano ba yun? Exactly sinabi ni Lali sa inyo. Wala namang problema kung bading man si Eric, James. Ang problema, nililigawan niya ang asawa ko. Mabuti na lang at hindi pumatol sa kanya si Vincent. I just really hate the fact na napaka-unprofessional ng tao mo to think nagtiwala pa naman kami sa kanya. I'm very, very sorry for this, Mrs. Soriano. Don't worry. If guilty si Eric, then we have no choice but to impose necessary disciplinary sanction. Yes. Do that, James. Do that. Thank you. So yun talaga yung sinabi ni Lali. Nililigawan ko yung asawa niya at hindi ako pinapatulan ni Vincent. Naniwala naman kayo doon? Look, Eric, hindi naman siguro magsusumbong si Lali sa akin kung hindi totoo ang mga sinasabi niya. You know, Eric, I'm just thinking about the company's reputation here. Sumunod ka na lang.
No. Ano sabi mo? I said no. Look, sir, nilirespeto ko kayo at ang kumpanya. But if this is about my relationship with Vincent, well, ibang kaso yun. At ibang kaso rin yung mga ibang kliyenteng hawak ko. My personal relations do not come hand in hand with my work relations. Please calm down, Eric. I like your work. I need your work. Kaya nga binibigyan ka ng option eh. What option? I'm telling you to accept my decision to grant you to office works for now. Ngayon, kung hindi ka susunod, then mas nakakabuti siguro kung mag-resign ka na lang. Inausap ko na nga pala si Architect Castro. Sa ngayon, siya muna mag-take over sa'yo while... Sorry, sir. But I refuse to take a demotion. You know you can be fired for refusing this, Eric. I know this seems unfair, but it's legal. I know. That'll make it easy for you. I quit. Yes, I'm guilty. Gusto kong sirain ang buhay ni Eric. Sinaktan nila ako kaya gusto ko rin silang masaktan. I feel bad for him, but he had it coming. Thank you, James. Somehow knowing na nasaktan ko siya, na nakaganti ako kay Eric, naibsan kahit papano ang sakit na nararamdaman ko. Nag-resign na ho daw kayo? Bakit po? Bakit kasi? Nambibiktima na kliyente. Ay! Shit! Kaya masaya ka nang sumalo ng trabaho ng iba, Castro. Dahil ganito lang ang kaya ng utak mo. Aba, ang yabang mo ah! Pare, tama na! Tama na! Bakla ka naman! Tama na! Hindi ko kasalanan kung naging makitika, hayop ka! Ano, sutukan na tayo? Ano na? Bitiwan mo ako! Tama na, ha? Yabang! Dinalhan kita ng paborito mo. Oh, Lali. What a surprise. Salamat naman. Nagkausap na ba kayo ni Vincent? No. Why? Lali, naninibago ko sa'yo. Usually you're always so cheerful. What's wrong? Kilala ko na kung sino ang kabit na asawa ko. Ang hindi ko alam, being Vincent's best friend, kung may alam ka rin. Kung kilala mo rin ang kabit niya. So, ano nangyari? Ano na pag-usapan niyo? So may alam ka nga. Why do I have a feeling na kilala mo rin ang third party? Yes, Lali. Alam ko ang lahat. But believe me, I tried to warn you. Remember? My God! David! Nag-whining ka. Sinabi mo sa akin na bantayan ko asawa ko. Pero hindi mo sa akin sinabi. Hindi mo sa akin sinabi na bakla siya. Na bakla rin ang kabit niya.
How will I tell you? Lali, ayaw kitang saktan. At ayoko naman i-betray si Vince. So alam mo ngang iba siya. Bakla siya. Paano mo nalaman? Kailan mo nalaman? Saan? Bakit? David, just answer me! Lali, matagal ko na alam. Since college pa, alam ko na bakla siya dahil it takes one to know one. What do you mean? Hindi mo ba nakakalata? I'm gay too. Tulad ni Vince, tulad ni Eric, bakla din ako. Hindi ko sinasabi sa'yo dahil hindi ka naman nagtanong at ayaw din ni Vince na magladad ako sa'yo dahil sarili niya nga. Hindi niya may pakilala ng totoo sa'yo. Lali, I know you feel like I betrayed you as a friend. Yes. Pero pinagtulungan niyo ako ni Vincent at ni Eric. Lahat kayo, inutunin niyo ako. Lahat! Lali, I swear, Lali. Nagsabihin ko si Vince ng maraming beses against his relationship with Eric. Believe me. Just the same, tinago mo pa rin sa akin ang totoo. Akala ko makaibigan kita, David. I trusted you. What do you expect me to do? Kaibigan ko rin si Vince. Bago mo nga ako. Pareho lang kayo. Mga manluloko. Hey. I didn't expect you to be back so soon. Wala na akong work, Ma. I just resigned from my job. God, Eric, why? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo, huwag kang masyado magpa-apekto sa nangyayari sa inyo ni Vincent? Bakit ngayon parang gusto mong sirain ang buhay mo? Ma, nag-quit ako dahil nagsubok si Lali sa office. About me and Vincent. Of course, half the truth lang yung sinabi niya, but just the same, wala na akong mukhang iharap sa office. Jeez. Pero hindi mo naman siya masisisi. I'm sure galit siya kaya niya nagawa yun. Kaya pwede niyang sirain yung buhay ko porkit galit siya? Bakit ako yung inaaway niya, hindi yung asawa niya? Bakit ako? Pareho lang naman kami nagmahal kay Vincent. Pareho niya kami pinaasa at niloko. Ako lang po may kasalanan. Bakit ako lang yung pinarurusahan? Habang sila, kasama pa rin sila, nagsasama. At ako, ito ako. Umiiyak ako mag-isa dito dahil hindi ko alam kung paano ko bubuuin yung sarili ko. Kanina'y masaya ako dahil akala ko sa ginawa ko kay Eric ay ako ang nanalo. Pero gaya niya, talunan din pala ako. This is me at ang maliit kong mundo.
na ginawa pang mas maliit ng mga natuklasan ko at patuloy ng mga natutuklasan ko. And this is me on the verge of what seems to be a nervous breakdown. Mama, isip kayo lahat! Dave, ba't tumawag ka? Teka, andyan ba si Lali? No, pero kagaling lang niya dito. Bilis siya sa akin ngayon kasi alam na niya na noon ko pa nalaman na magkarelasyon kayo ni Eric. I feel sorry for her, Vince. Kawawa si Lali. Napaka-distraught niya nung nandito siya. Do you have any idea where she went? Hindi ko alam, pero nandito pa rin yung auto niya. Minus her, of course. Sige, thanks. Saan kaya napunta si Lali? No, it's okay. Thank you. Excuse me, pero okay lang ako. Just do your thing. Please, go. Siguro, hindi mo na ako namumukha, no? The last time I saw you, umiiyak ka. Nagpangati sa bahay niyo. And now, of all the people na makikita ko, ikaw ulit. Just like the first time. Umiiyak ka na naman. Yes, natatandaan na kita. I'm so sorry. I don't want to appear rude, pero I just want to be left alone, if you don't mind. Yeah, okay. You need your space. I'm sorry. Lali. Sorry.
Lali. Come on. Do you need a ride home? Excuse me? Feeling ko kasi wala kang talang sasakyan. Kasi if you did, malamang dumiretso ka na dun. So, I'm asking, okay lang ba naiitid kita ulit? I'm sorry if I gave you the wrong impression, Mr. Yeah, just call me Paul. I'm sorry if I gave you the wrong impression, Paul, pero may asawa na ako. Masama siguro ang asawa mo. Masama siguro siya kasi pinapahiya ka niya. At sino ka naman para sabihin yun? You don't even know my husband. Yeah, but I know women. Well, at least I know my sisters. Nag-isa na lalaki lang ako sa family namin. Kaya every time may problem mga sisters ko, ako ang lagi tinatakbuhan nila. And umiiyak sila gaya ng pag-iyak mo noong una tayo nakita at ngayon, dahil sa asawa nila. So, asawa mo nga ang problema mo. Come on. Just answer the phone. And I do not have any bad intentions here, kunya na kinakatakot mo. Meron lang talaga akong soft spot for trying women. And those who look like they need someone to talk to. I could use a friend right now. Now more than ever. Paul. Lali.